Isang umaga sa Pilipinas ang nagsimula tulad ng karaniwang araw. Ang huni ng mga busina ng jeepney at tricycle ay abala sa mga kalsadang puno ng mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalimuyak mula sa mga karinderya sa kanto at ang mga balita sa umaga sa telebisyon ay patuloy na nagpapalabas ng mga ulat tungkol sa ekonomiya, politika o mga pang-araw-araw na isyung panlipunan na kinasanayan na ng mga mamamayan. Ngunit sa loob lamang ng ilang maikling oras, ang buong bansang archipelago ay biglang nahila sa isang kaganapang walang katulad. Isang pangyayari na walang sinuman ang nag-akalang lubos na magpapabago sa imahe ng bansa sa mata ng pandaigdigang komunidad ng ganito kalalim at nakakagulat. Ang lahat ay nagsimula sa isang video clip na 19 segundo lamang na kinunan ng isang turista at in-upload sa social media. Ang eksena ay naganap sa Ninoy Aquino International Airport. Sa clip ay makikita ang imahe ng isang napakaraming grupo ng mga kababaihan. Lahat sila ay nakasuot ng simpleng damit na may natatanging piring sa ulo. Ang bawat mukha ay nagtataglay ng kalungkutan at pagod, ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga mata ay sumisilay ang isang matinding pag-asa. Mayroong yakap na yakap ang isang bata, mayroong hila-hila ang nag-iisang kupas na maleta, at mayroong magkahawak kamay na tila takot na magkahiwalay sa lumang mundo na naging napakalupit sa kanila. Ang caption na nakalagay sa maikling clip ay nagsasabing, "Daan-daang kababaihang Iranian ang nakarating sa Pilipinas sa loob ng wala pang 48 oras." Anong nangyayari? Ang isang tanong na yan lamang ay sapat na upang pasabugin ang mundo ng internet. Sa loob ng wala pang isang oras, ang hashtag tungkol sa kaganapang ito ay umakyat kaagad sa nangungunang posisyon ng trending hindi lamang sa Asya kundi kumalat din sa Europa at Amerika. Nagsimula ang mga tao na magbahagi ng video, suriin, pag-aralan, pagtalunan at magtanong ng libu-libong katanungan. Mayroong tumingin dito bilang isang kuwentong puno ng pagkatao, mayroong nag-aalinlangan kung ano ang mga layunin ng pamahalaan ng Pilipinas. Mayroong nagpapatunay na ito ay isang makasaysayang larawan na matatalakay pa sa maraming taon na darating. Sino ang mga kababaihang Iranian na iyon? Bakit sila dumating ng sabay-sabay sa ganoong karaming bilang? At bakit Pilipinas ang kanilang huling destinasyon? Ang mga media mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagsimulang makipag-ugnayan agad sa mga geopolitical analyst, human rights activist at diplomatikong opisyal. Ngunit walang sinuman ang makapagbigay ng agarang kasiyasyang sagot. Ang tanging naroroon sa panahong iyon ay ang imaheng mabilis na kumakalat sa buong mundo. Ang imahe ng mahigit 5 dalang kababaihan na pumapasok sa isang bansa sa Timog Silangang Asya na may mukhang pagod ngunit puno ng hindi nakikitang pag-asa. Sa gabing iyon, ang Pilipinas ay hindi lamang isang headline sa pahayagan kundi naging sentro ng bawat pandaigdigang usapan. Maraming tao ang nakakakilala sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga puting buhangin nitong baybayin, sa pamamagitan ng mga umuusok na adobo, sa pamamagitan ng mga lumang simbahan o ng katatagan nito sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mundo ay handang kilalanin ang Pilipinas sa isang ganap na kakaibang pananaw, isang mas malalim, mas mainit at mas may malaking kapangyarihan kaysa sa anumang naunang stereotype na imahe. At ang lahat ay nagsimula sa isang 19 segundong maikling video bago pa man dumating ang mga kababaihang Iranian na ito sa lupain ng Pilipinas. Halos walang sinuman sa mundo ang nagbigay ng pansin sa kanilang kwento. Ang Iran ay isang bansa na may malaking kasaysayan ngunit sa maraming malalayong lugar, ito ay nananatiling puno ng mga komplikasyon, salungatan, kahirapan, at pang-aapi na nagpapatahimik sa boses ng maraming henerasyon. Ang mga tao sa mga lupaing iyon ay nasanay na sa pamumuhay sa ilalim ng anino ng mas malalaking kapangyarihan at lalo na ang mga kababaihan, madalas ay wala silang pribilehiyo upang magpasya sa kanilang sariling kapalaran. Mayroong iilang ulat tungkol sa karapatang pantao na halos walang sinuman ang nagbabasa. Binanggit ang pang-aapi, ang sapilitang pagpapakasal, ang malupit na pagbabawal sa karapatan sa edukasyon at ang hindi patas na pagsasamantala sa paggawa. Ngunit dahil ang mga mahihinang kababaihan na iyon ay hindi humahawak ng pandaigdigang kapangyarihan,
Hindi nagtataglay ng mga estratehikong geograpikal na rehiyon o malalaking merkado, halos hindi kailanman lumalabas sa mga front page ang kanilang kwento. Sila ay namumuhay sa katahimikan, nagtitiis ng sakit sa katahimikan, at nagmamakaawa para sa kaligtasan sa kaibuturan din ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi kailanman mananatili magpakailanman. Sinasabing ang tunay na simula ng paglikas na ito ay nagsimula sa isang babaeng nagngangalang Lale. Hindi siya isang politiko, hindi pinuno ng isang malaking NGO, at hindi rin isang sikat na tao. Si Lale ay isang maliit na guro sa nayon na laging naniniwala ng matatag na ang mga batang babae ay may karapatang pumili ng kanilang sariling buhay. Isang araw, patago niyang kinunan ng maikling clip ang tungkol sa misteryosong pagkawala ng marami niyang estudyanteng babae at nagsabi ng isang pangungusap na kalaunan ay ibinahagi ng milyon-milyong beses. Kung naririnig tayo ng mundo, marahil ay mayroon pa tayong pagkakataong mabuhay. Hindi agad binago ng clip na iyon ang buong mundo, ngunit binago nito ang pinakaubod na bagay, ang puso ng tao. Ang video ay isinalin sa 12 ng wika, ibinahagi ng mga aktivista sa social media, mga independenteng mamamahayag, at maging ng mga ordinaryong netizens. Ang mga tao na bago pa man noon ay hindi pa nakakakilala sa kwento ng mga kababaihang Iranian. Kaagad pagkatapos, isang lihim na network ng mga voluntaryo at civil society organization sa maraming bansa ang lihim na nagtulungan, lumikha ng isang emergency evacuation upang mailigtas ang isang grupo ng mga kababaihan mula sa mapanganib na lugar. Ngunit ang tanong na ikinagulat ng lahat ay kung bakit Pilipinas ang destinasyon ng bansa. Maraming panig ang nagsimulang magkabit-kabit ng mga piraso ng sagot. Mayroong nagsasabi na ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na may napakabilis na reaksyon ng civil society network at pagmamalasakit. Mayroong nagsasabi naman na ang mga komunidad ng Pilipino sa ibang bansa ay lihim ng gumagawa ng humanitarian work sa loob ng mahabang panahon. Samantala, naniniwala ang ilang tao na pinili ng maraming kababaihang Iranian ang Pilipinas dahil paulit-ulit nilang narinig ang parehong bagay. Ang salita sa salita na iyon ay hindi nakasulat sa anumang opisyal na diplomatikong dokumento kundi nakapaloob sa pag-asa ng mga taong tumatakas upang makipaglaban para sa kanilang buhay. At minsan, ang pag-asa ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang bisa o internasyonal na kasunduan. Nang unti-unting luminaw ang impormasyon, sabay-sabay na kinumpirma ng international media na sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 500 kababaihang Iranian ang nakapasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang flight, sa iba't ibang paliparan, at sa iba't ibang ruta. Mayroong may hindi kumpletong papeles, mayroong ang ari-arian ay isang lumang bag na tela at isang nag-iisang larawan ng pamilya. Ngunit halos lahat sila ay may daladalang iisang bagay. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pagod, ngunit may sumisilay na pag-asa para sa isang bagong simula. Ang mga larawan sa paliparan ay kaagad naging simbolo ng makasaysayang sandaling iyon. Ang eksena ng mga immigration officers ng Pilipinas na yumuko at lumuhod upang ngumiti at makipag-usap sa mga batang babae. Ang eksena ng mga residente na nagdadala ng mga baon, tubig at maiinit na damit upang ipamahagi. O ang grupo ng mga batang voluntaryo na may hawak na mga karatula na may mabilis na sinulat na mga salita sa Farsi sa simpleng paraan, ligtas na kayo. Ang pangungusap na iyon ang nagpatigil sa milyon-milyong tao sa mundo mula sa walang tigil na pag-scroll sa kanilang mga screen. Sa digital age, ang isang larawan ay maaaring gumawa ng gawain ng daan-daang pahina ng mahabang ulat at ang larawan ng isang voluntaryong Pilipino na may isang kamay na nag-aabot ng bote ng tubig sa isang estrangherang dayuhang babae at ang isa pang kamay ay dahan-dahang umaalalay sa maliit nitong anak ay naging sandali na tinawag ng mundo na ang larawan na muling nagbuhay sa katawan ng 2 salitang pagkatao. Nagsimulang magbigay ng komento ang mga pamahalaan ng maraming bansa. Tinasa ng mga analyst na ito ay isang matapang at moral na desisyon. Samantala, ang ilan ay nagtanong tungkol sa ekonomikong at panlipunang pasanin na kailangang pasanin ng Pilipinas.
Ngunit habang dumarami ang mga argumento, ang pangalan ng Pilipinas ay lalo pang binanggit sa isang ganap na bagong tono. Hindi na lamang ito isang bansa para sa murang turismo, kundi isang bansa na nagpakita sa buong mundo na ang pagkabukas palad ay mayroon pa ring lugar sa international na chessboard. Naglabas ng matatapang na headline ang ilang malalaking pahayagan. Pilipinas, nagtuturo sa mundo ng leksyon sa pagtanggap ng mga refugee ng may puso. Ang isa pang pahayagan ay sumulat, isang bansa na hindi superpower, ngunit gumagawa ng mga bagay na maraming superpower ang hindi nangangahas gawin sa kabila ng mga kritisismo, mga pag-aalinlangan at mga argumento na sumunod. Mayroong isang katotohanan na hindi matatawaran. Ang mundo ay bumaling at tumingin sa Pilipinas ng may ibang mata. Mula sa isang bansa na tinatakan ng mga pamilyar na stereotype, ngayon ay tinitingnan ang Pilipinas bilang isang mapayapang kanlungan. Sa isang panahon kung saan maraming tao ang nagsisimulang mawalan ng pag-asa sa dalawang salitang pagkatao, ang mga aksyon na naganap sa loob lamang ng ilang araw ng mga ordinaryong mamamayan sa Pilipinas ay nagsindi ng isang apoy na matindi ang pagnanais ng pandaigdigang lipunan. Sa gitna ng malaking atensyon ng media, mayroong isang babaeng Iranian na pumayag na unang lumabas sa publiko upang magbigay ng panayam. Siya si Shirin, 29 taong gulang, ina ng isang 6 na taong gulang na babae. Nakaupo siya sa isang temporaryong shelter na simple ngunit komportable ang pagkakaayos sa isang probinsya malapit sa Metro Manila. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag ng kahanga-hanga. Isang dayuhang reporter ang nagtanong sa kanya, "Bakit mo pinili na pumunta sa Pilipinas?" Sandaling natahimik si Shirin at pagkatapos ay nagsalita sa isang mababa ngunit malinaw na boses. "Dahil sinabihan kami na dito, titingnan kami bilang tao muna." Ang sagot na iyon ay isang matinding sampal sa puso ng milyon-milyong manonood. Sinabi niya na dati, wala siyang gaanong alam tungkol sa Pilipinas. Alam lang niya na ito ay isang lugar na may kahanga-hangang tanawin, masasarap na pagkain at mababait na tao. Ngunit nang lumala ang sitwasyon sa kanilang bansa, nagpadala ng impormasyon ang Rescue Network tungkol sa mga posibleng ligtas na destinasyon para sa kanila sa maraming bansa. At sa gitna ng napakaraming pangalan, ang Pilipinas ang pinakamadalas na binabanggit ng mga kababaihan. Hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamalapit, hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamayaman, kundi dahil tila binubuksan nito ang pinto ng puso ng higit pa sa mga walang saysay na salita. Ang pahayag ni Shirin ay kaagad na naging viral sa social media. Maraming tao sa mundo ang umamin na ito ang pahayag na nagpaiyak sa kanila. Inamin nila na hindi nila inakala na ang Pilipinas ay mababanggit sa ganoong sagradong tono sa internasyonal na entablado. At maging ang hindi iilang Pilipino ay nagsimulang makaramdam ng isang damdamin na mas malalim pa kaysa sa pagmamataas. Ito ang pakiramdam na tila ang bansang ito ay laging nagtataglay ng isang napakahalagang kayamanan. Ito ay dahil lamang sa hindi pa nila ito nakikita na sumisikat at lumilitaw ng malinaw. Matapos ang panayam na iyon, si Shirin ay naging simbolo ng mga kababaihang Iranian sa mata ng publiko. Ngunit hindi niya gustong maging isang bayani. Sinabi lang niya na gusto niya na tingnan ng mundo ang lahat ng kanyang kasama at hindi lang siya. Dahil sa mahigit 500 katao na iyon, mayroong mga ina, mga batang babae, mga guro, nurse, estudyante, at maging ang mga kababaihan na nawalan na halos ng lahat sa buhay. Sabi niya, "Hindi kami pumunta rito upang humingi ng awa sa mundo. Ang nais lang namin ay isang pagkakataon na mabuhay ng normal." At ito ang nagtulak sa kaganapang ito na lumampas sa balangkas ng isang balita tungkol sa mga refugee. Naging kuwento ito tungkol sa dignidad ng tao. Habang patuloy na kumakalat ang balita, ang pinakakahanga-hanga ay hindi ang bilang ng mga nakarating kundi ang reaksyon ng mga mamamayan ng Pilipinas. Maraming probinsya at lungsod ang nagsimulang mag-organisa ng voluntaryong donasyon ng mga gamit. Ang mga community cultural center, mga simbahan, parokya, moske, at maliliit na grupo ng voluntaryo ay mabilis na nagbukas ng mga espasyo para sa agarang tulong, isang natural na reaksyon na halos walang sinuman ang kailangang mag-utos. Ang tindera ng lutong bahay, ang tindera ng pandesal sa kanto,
ay nagluto ng karagdagang pagkain at dinala ito sa shelter. Nag-alok ang mga voluntaryong guro na magturo ng Filipino. Nagbigay ng libreng medical check-up ang mga voluntaryong doktor at nurse. Ang mga estudyante ay gumawa ng mga welcome sign ng maingat sa bawat letra. Isang ordinaryong may bahay ang nagdala ng lahat ng mainit na kumot sa kanyang bahay para i-donate at nag-iwan ng isang nakakaantig na pahayag. Sa lamig dito, malamang mas lalo silang nilalamig kaysa sa atin. Ang mga aksyon na ito ay maaaring tingnan na maliit kung titingnan sa ilalim ng lens ng malalaking pandaigdigang sistema. Ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay bumubuo ng isang malaking larawan na may hindi kapani-paniwalang lakas. Ang social media ay bumaha ng mga video ng mga Pilipino na nagtutulungan sa pag-aayos ng mga gamit, gumagamit ng translation app sa telepono upang makipag-usap, nagbubuhat ng mga bata at nagbibigay ng ngiti sa mga kababaihang Iranian nang walang anumang tagasalin. Sa maraming bansang kanluranin, nagsimulang kwestiyonin ng mga mamamayan ang kanilang sariling pamahalaan. Bakit isang bansa na hindi superpower ang kayang magbigay ng mas mabilis at mas makataong tugon kaysa sa mga bansa na laging nagmamayabang tungkol sa karapatang pantao? Tinawag ito ng ilang social analyst na soft power ng Pilipinas, isang uri ng kapangyarihan na wala sa anumang strategic plan. Hindi lamang ito kultura, hindi lamang ito turismo, kundi ito ang kakayahang iparamdam sa isang estranghero na mayroon pa rin siyang lugar sa mundong ito. Maraming kababaihang Iranian ang nagsimulang ngumiti muli. Ang mga bata ay nagsimulang tumawa ng malakas sa unang pagkakataon matapos ang kanilang mapanganib na paglalakbay. Isang babae ang umiyak habang sinasabi na hindi niya inakala na may isang estranghero ang magdadala ng sapatos sa kanyang anak nang hindi nagtatanong ng anuman. Inakala ko na pagkatapos tumakas dito, kailangan naming patunayan na sapat kami para makatanggap ng tulong, sabi niya. Ngunit dito, tumulong sila muna at pagkatapos ay magalang na nagtanong kung mayroon pa kaming kailangan. Ang pahayag na iyon ay lubos na sumasalamin sa puso ng buong kwento. Dahil minsan, ang nagpapabago sa mundo ay hindi ang matatalim na deklarasyon ng mga pinuno, kundi ang maliliit na aksyon ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga taong laging handang mag-abot ng tulong sa mga nagpupumiglas sa gitna ng malakas na agos. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay madalas na inilalarawan sa pamamagitan ng lumang pananaw sa mata ng pandaigdigang komunidad. Mayroong tumitingin dito bilang isang paraiso para sa murang turismo, mayroong tumitingin dito bilang isang umuunlad na bansa na may komplikadong kasaysayan. Ngunit ang kaganapang ito ay ganap na sinira ang mga stereotype na iyon. Nagsimulang maglathala ang global media ng malalim na pagsusuri tungkol sa Pilipinas na may ganap na kakaibang tono. Maraming artikulo ang hindi lamang nagkukwento ng pagdating ng grupo ng mga kababaihang Iranian, kundi naghukay ng malalim sa mga pangunahing halaga na nakatago sa loob ng lipunan ng Pilipino. Ito ang kultura ng pagtutulungan, ang katatagan at kakayahang umangkop ng komunidad at ang kakayahang harapin ang krisis sa isang paraan na laging nagpapanatili ng pagkatao. Sa isang primetime news program sa Europa, nagsabi ang host ng isang pangungusap at kaagad itong naging viral. Marahil ay masyado tayong naglaan ng oras sa pagtatasa ng kadakilaan ng mga bansa batay sa economic growth numbers at nakalimutan natin na ang tunay na nagpapahayag ng kalibre ng isang bansa ay kung paano nito tratuhin ang mga mahihina at walang kapangyarihan. Ang pahayag na ito ay naglagay sa pangalan ng Pilipinas, hindi sa seksyon ng balita ahil sa pagiging kakaiba o panandaliang pagkausyoso, kundi bilang isang modelo para sa hinahanap ng buong mundo. Ang kabutihan na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng aksyon. Sa panig ng mga Pilipino, marami rin ang nagsimulang muling tingnan ang kanilang sariling bayan. Maraming tao ang nagsabi na minsan, masyado na tayong nasanay sa pagrereklamo o pagpuna sa mga hindi magandang aspeto ng lipunan at nakalimutan natin na sa mga oras ng kagipitan, ang bansang ito ay nagtataglay pa rin ng isang dakila at mapagbigay na puso. Maraming pamilya ang umiiyak habang nanonood ng balita dahil marahil ito ay isa sa iilang beses na nakita nila ang mundo na yumuyukod sa Pilipinas dahil sa isang halaga na napakatotoo at napakalalim na lampas sa anumang kampanya sa
pagtataguyod ng imahe. Siyempre, hindi lahat ng boses ay sumasang-ayon. Mayroon pa ring nagaganap na matatalim na debate tungkol sa mga isyu ng mapagkukunan, seguridad, batas at ang hinaharap ng mga bagong dating. Ngunit sa kabila nito, ang tunay na nagbago ay ang katangian ng mga pag-uusap. Wala nang nagtatanong kung anong magagandang tanawin ang pwedeng puntahan sa Pilipinas, kundi nagsimula silang magtanong kung paano nagawa ng Pilipinas ang ganoong bagay. At kapag ang isang bansa ay patuloy na tinatanong ng ganoong tanong, nangangahulugan iyon na nagsimula na itong tingnan ng mundo ng may matinding paggalang. Sa gitna ng napakaraming larawan na kumalat sa buong mundo, mayroong isang sandali na namumukod-tangi hanggang sa tinawag itong larawan ng siglo ng pagiging malumanay. Ang larawan ay kinuha ng isang refugee na batang babaeng Iranian na halos 7 taong gulang na mahigpit na nakayakap sa kanyang lumang manikang tela. Sa harap ng bata ay isang Pilipinang babae na nasa gitnang edad na nakayuko upang itali ang sintas ng sapatos ng bata. Nakayuko ang bata sa katahimikan at pagtataka. Samantala, ang Pilipinang babae ay tumingin sa kanya nang nakangiti ng buong kabaitan na tila sariling dugo at laman niya ang bata. Walang tunog sa larawan, ngunit ang lahat ng nakakita nito ay tila nakarinig ng isang melodiya. Ang larawan ay ibinahagi ng milyon-milyong beses na may kasamang mga caption sa iba't ibang wika. Mayroong sumulat, hindi kailangan ng tagasalin ang pagkatao. Ang iba ay sumulat, ito ang hitsura na dapat taglayin ng mundong ito. At mayroong nag-iwan lamang ng 2 salita, Pilipinas. Maraming tao ang nagsimulang maghanap kung sino ang babae sa larawan. Pagkatapos ay nalaman nila na ang pangalan niya ay Aling Nena, isang nagtitinda ng kakanin sa kalye sa isang lugar malapit sa sentro ng shelter. Hindi siya sinundan ng camera crew, hindi siya opisyal ng gobyerno, at hindi kailanman naisip na siya ay magiging sikat. Sinabi niya sa reporter na may bahagyang nahihiyang ngiti. Natanggal ang sintas ng sapatos ng bata, baka matisod siya, kaya yumuko ako para itali. Iyon lang. Ngunit ang pariralang iyon lang ni Aling Nena ang nagpatahimik sa buong mundo. Dahil sa isang panahon kung saan ang lahat ay tila napakakumplikado, pinagbabawalan ng napakaraming kondisyong politikal, mahigpit na batas, at nagbabantang takot, ang imahe ng isang ordinaryong nagtatrabahong babae na yumuko upang itali ang sintas ng sapatos ng isang estrangherong bata ay nagpabalik ng paniniwala sa sangkatauhan na ang kabutihan ay marahil mas simple kaysa sa iniisip natin. Matapos kumalat ang larawang ito, lalong tumaas ang atensyon sa Pilipinas. Nakatanggap ang mga embahada ng Pilipinas sa maraming bansa ng napakaraming liham at mensahe ng papuri mula sa mga internasyonal na mamamayan. Naglakbay ang mga dayuhang mamamahayag upang personal na kunan ang mga tunay na eksena. Sabay-sabay na nagpahayag ang mga human rights activist na ang Pilipinas ay lumilikha ng isang napakahalagang aral para sa mundo, upang ipakita na ang pag-aalaga sa mga taong puno ng sugat ay hindi kinakailangang magsimula sa isang perpektong sistema hanggang sa bawat detalye, kundi ito ay maaaring magsimula sa isang pusong laging handang tingnan ang kapwa bilang isang tao. Minsan, ang pagbabago ng pananaw ng mundo ay hindi nagsisimula sa mga high-level summit, kundi nagmumula sa isang magaspang na pares ng kamay na nakalahad upang itali ang sintas ng sapatos ng isang bata. Ngunit walang malaking kaganapan ang nangyayari ng walang hadlang nang dumarami ang bilang ng mga kababaihang Iranian na dumarating sa Pilipinas sa maikling panahon. Nagsimula ring marinig ang mga boses ng pagtutol mula sa isang bahagi ng lipunan. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung handa na ba talaga ang Pilipinas? Sino ang sasagot sa malaking gastos sa mahabang panahon? Nanganganib ba ang pambansang seguridad? At ano ang magiging epekto kung ang kaganapang ito ay maging batayan na magdudulot ng walang katapusang pagdami ng mga tao? Ang social media na dating puno ng damdamin ay nagsimulang magkaroon ng matitinding pagtatalo. Isang panig ang nanawagan para sa buong pusong pagtulong. Samantala, ang kabilang panig ay nagpapahayag ng takot, kawalang katiyakan at praktikal na pag-aalinlangan tungkol sa hinaharap. Iyan ang tunay na tagong bahagi ng lipunan ng tao, kahit puno ng pagmamalasakit, laging may kasamang pag-aalinlangan, ngunit ang kawili-wili ay hindi pinapangit ng mga pagtatalong ito ang imahe ng Pilipinas sa mata ng internasyonal na komunidad. Sa halip,
Maraming news agency ang nagsabi na ang Pilipinas ay nahaharap sa parehong problema na kinaharap ng maraming mauunlad na bansa. Ang tanging pagkakaiba na nagpapalaki sa Pilipinas ay kahit sa gitna ng matinding internal na pagtatalo, hindi isinara ng bansang ito ang pinto sa harap ng mga nangangailangan. Isang analyst ang nagkomento. Ang kadakilaan ay hindi nangangahulugan na isang lipunan na walang salungatan, kundi ang lipunan na iyon ay nananatili at nagpapanatili ng pagkatao sa gitna ng bagyo ng salungatan na iyon. Ang pahayag na iyon ay tumama sa isang malalim na katotohanan dahil ang Pilipinas ay hindi inilarawan bilang isang perpekto at hindi makatotohanang lupain ng engkanto dahil wala namang ganoong bansa sa mundo. Ngunit pinapatunayan ng Pilipinas sa mundo na kahit may dala itong takot, kahit nahaharap ito sa napakaraming limitasyon at pagtutol, ang isang bansa ay may karapatang pumili na unahin ang pagmamalasakit. Maraming kababaihang Iranian ang nakaramdam din ng mga alon na ito. Mayroong nalilito, mayroong nanginginig sa takot na sila ay ipapatapon pabalik sa impyerno. Ngunit nang tumingin sila sa bintana at nakita ang napakaraming Pilipino na araw-araw ay dumarating ng nakangiti at masaya, matiyagang tinuturuan sila ng bawat letra ng Filipino at nagbabahagi ng bawat pakete ng biskwit at bawat bahagi ng pagkain, ang takot na iyon ay unti-unting nawala. Dahil sa huli, ang pinakamasidhi na hinahangad ng mga refugee ay hindi ang mga malalaking pangako, kundi ang maliliit na patunay na hindi pa sila tuluyang inabandona ng mundong ito. Hindi nagtagal, ang kwento tungkol sa mga kababaihang Iranian ay nagsimulang lumipat mula sa balita tungkol sa mga refugee tungo sa kwento tungkol sa potensyal ng tao. Nang matanto ng mga tao na hindi lamang sila nagdala ng mga sugat sa puso sa lupain ng Pilipinas, kundi nagdala din sila ng talento, karanasan sa buhay at mga pangarap na hindi pa namamatay. Sa mahigit 500 katao na iyon, mayroong mga guro, mga skilled artisan, mga dedikadong nurse, mga mahuhusay na chef, mga natatanging estudyante, at maging ang mga kababaihan na dating pinuno ng maliliit na komunidad sa kanilang bayan, ayaw nilang mamatay sa stereotype ng dalawang salitang kahabag-habag habang buhay. Marami sa kanila ang agad na nag-volunteer sa mismong shelter. Tumulong sila sa pag-aayos, nagbukas ng mga klase para sa mga bata, nag-alaga sa mga matatanda at mahina, at naging interpreter para sa kanilang sariling kababayan. Ito ang nagpabago sa pananaw ng malaking bahagi ng lipunan ng Pilipino. Hindi na nila tiningnan ang mga kababaihang ito bilang pasanin, kundi bilang tunay na tao, may halaga, at handang tumayo muli ng buong dangal kung bibigyan ng pagkakataon. May isa pang video clip na malawakang kumalat na nagpapakita ng isang grupo ng mga kababaihang Iranian na masipag na nagluluto ng kanilang tradisyonal na pagkain para ipainom sa mga voluntaryong Pilipino bilang pasasalamat. Bilang tugon, nagdala din ang mga voluntaryong Pilipino ng mga lokal na pagkain upang ibahagi. Ang kapaligiran sa gabing iyon ay puno ng masayang tawanan. Bagamat walang sinuman ang ganap na nakakaunawa sa wika ng isa't isa, ang hapagkainan sa araw na iyon ay naging lugar kung saan ang sangkatauhan ay nagkaintindihan ng lubusan. Maraming social media users ang nag-iwan ng magkakaparehong komento. Hindi sila pumunta rito upang humingi ng buhay sa atin, kundi ibinabalik nila sa atin ang isang napakahalagang aral. At ang pinakamalinaw na aral ay ang katatagan ng isang babae. Dahil kahit na kailangan nilang dumaan sa matinding pagkawala, malampasan ang isang mahabang at mapanganib na paglalakbay, at harapin ang isang hindi malinaw na hinaharap, patuloy na sinisikap ng mga kababaihang Iranian na alagaan ang kanilang mga anak, ayusin ang kanilang buhay, magtulungan at tumayo ng tuwid sa buong dignidad. Ito ang nagtulak sa buong mundo na hindi lamang maawa kundi magkaroon ng malalim na paggalang sa kanila. Kapag nagsimula ang mga tao na igalang ang mga individual na dating itinuring na mahina, ang kwento ay ganap na magbabago ng direksyon. At ang Pilipinas ay naging isang sagradong espasyo na nagpapahintulot sa pagbabago ng kwento na iyon na mangyari ng totoo. Ang elemento na nagpakaiba sa kaganapang ito mula sa lahat ng nakaraang humanitarian crisis ay ang matinding bilis ng social media. Kung dati, ang mga ganitong kwento
ay kailangang maghintay ng matagal upang ipalabas sa mga balita sa telebisyon sa gabi o maghintay ng mga pagsusuri mula sa mga internasyonal na organisasyon bago maging sentro ng atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay naganap at ipinakita sa buong mundo sa real time. Mula sa clip sa NAIA, ang mga larawan sa shelter, ang mga panayam na puno ng luha ng mga kababaihang Iranian, hanggang sa mga aksyon ng pagtulong ng mga Pilipino. Lahat ay naitala, na-edit, ibinahagi muli, at isinalin ng lampas sa lahat ng hangganan sa isang iglap. Mula sa isang platform patungo sa isa pa, mula sa isang hindi kilalang manonood hanggang sa mga sikat na tao, mula sa mga sikat na tao hanggang sa mga mamamahayag, at mula sa mga mamamahayag hanggang sa mga pandaigdigang forum ng politika. Hindi na tumatanggap ng impormasyon ang mundo sa pamamagitan ng tuyong press release, kundi nasasaksihan nila ito sa pamamagitan ng tunay na larawan, tunay na boses, at tunay na luha. Ito ang ganap na nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa pagkukuwento. Hindi na basta-basta manipulahin ng mga malalaking bansa ang kanilang imahe tulad ng dati dahil ngayon, ang mga mamamayan sa buong mundo ang nagpapasya at lumilikha ng kahulugan ng kaganapan. At sa pagkakataong ito, napakaraming tao sa buong planeta ang sabay-sabay na lumikha ng isang bagong kwento tungkol sa Pilipinas. Ang kwento tungkol sa isang bansa na handang buksan ng malawak ang pinto habang ang ibang lugar ay nagmamadaling isara ito. Maraming tao ang nagsabi na ito ay isang maningning na tagumpay ng katotohanan na tumama sa puso na lampas sa lahat ng anyo ng pekeng pagpapaganda ng pangalan. Dahil kahit anong kapangyarihan ang pilit na baluktutin o atakihin, ang imahe ng Pilipinang nagtitinda ng kakanin na yumuko upang itali ang sintas ng sapatos ng batang refugee. Ang imahe ng mga batang voluntaryo na nagbubuhat ng mga maleta at ang nakakaantig na pahayag ni Shirin, "Dito, tinitingnan kami bilang tao muna," ay lubusang nakaukit sa alaala ng milyon-milyong manonood magpakailanman. Ang social media ay maaaring maging isang magulong lugar na puno ng tsismis, ngunit sa ilang mahiwagang sandali, ito ay nagiging isang plataporma upang ang pagmamalasakit ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa lahat ng pagtatawa. At sa nakakagulat na kaganapang ito, hindi nanalo ang Pilipinas dahil sa anumang kampanya sa komunikasyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Nanalo ang Pilipinas dahil ang mga pinakaordinaryong tao ang gumawa ng pinakatotoong aksyon hanggang sa pinaniwala nila ang buong mundo sa pamamagitan ng kanilang sariling mga mata. Sa loob ng ilang araw pagkatapos, nagsimulang gamitin ng mga malalim na pagsusuri mula sa akademya at mga internasyonal na komentarista ang isang salita na bihirang nilang ginamit na konektado sa Pilipinas sa internasyonal na konteksto dati, at iyon ay ang salitang dignidad. Hindi sila nagsasalita tungkol sa dignidad ng kapangyarihan sa aspetong politikal o militar, kundi nagsasalita sila tungkol sa dignidad ng isang bansa na marunong makitungo sa mga pinakamahihina at pinakamahina na tao ng may ganap na paggalang. Gaano karaming mauunlad na superpower sa mundo ang nagtataglay ng mas perpektong infrastruktura, mas mayaman na budget, at mas malaking impluensya kaysa sa Pilipinas. Ngunit ang kaganapang ito ay naghagis sa kanila ng isang nakakahiyang tanong, kaya bakit mayroong mga lugar na sumasagot sa mga refugee ng malamig na pader ng barbed wire habang mayroong mga lugar na tinatanggap sila ng pagkain at inumin? Sa isang prestihiyosong unibersidad sa Europa, isang propesor ng sosyolohiya ang nagturo ng kaso ng Pilipinas sa kanyang klase. Pinatunayan niya na ito ay isang klasikong halimbawa na nagpapakita na ang kultural at moral na kapital ay maaaring magdala ng mas malakas na reputasyon sa isang bansa kaysa sa iniisip ng maraming pamahalaan. Nagsimulang matuto ang mga internasyonal na estudyante tungkol sa Pilipinas sa isang ganap na bagong pananaw. Hindi lamang sila huminto sa mga gabay sa paglalakbay, kundi natuto sila tungkol sa papel ng Pilipinas sa malalim na halaga ng lipunan at pagkatao. Ang kaganapang ito ay lumikha din ng isang hindi direkta, ngunit napakalaking moral boost para sa komunidad ng mga Pilipino na nakatira at nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming tao ang may damdaming nagsabi na ang kanilang mga dayuhang kaibigan at kasamahan sa trabaho o kaklase ay kusang lumapit upang makipag-usap sa kanila sa isang ganap na kakaibang tono. Dati, may isang kaibigan ang nagsabi,
Ngayon ko lang nalaman na ang bansa mo ay may ganoong dakilang puso. Ang mga pahayag na iyon ay maaaring tingnan na maliit, ngunit para sa mga nasa ibang bansa, ang mga taong nasanay na ang kanilang bayan ay pinaliit lamang sa ilang lumang stereotype. Ito ay nagtataglay ng isang sagradong kahulugan na nakakaantig sa puso. Ang pangalan ng Pilipinas ay nagsimulang maiugnay sa pagkabukas palad, pagiging malumanay at pagmamalaki sa sarili sa mga internasyonal na pag-uusap. Hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamayaman, hindi dahil ang Pilipinas ang may hawak ng pinakamatinding lakas militar, kundi dahil ginawa ng Pilipinas na maramdaman ng mga taong akala nila ay nawalan na ng lahat na may halaga pa rin sila. At yan ang hindi mabibili ng pera ng maraming superpower. Nang nagsimulang magbago ang pananaw ng mundo tungkol sa Pilipinas, ang mga Pilipino mismo ay nagsimulang tingnan ang kanilang bayan ng may higit na pagpapahalaga. Ang kaganapang ito ay naging isang malaking salamin na nagpapakita sa lipunan na bagamat marami pa ring hamon at problema ang kinakaharap ng bansa sa ilalim ng magulong pamumuhay, ang agos ng pagmamalasakit ay laging dumadaloy ng tahimik at matatag. Maraming tao ang nagtanong sa kanilang sarili kung bakit ngayon lamang, sa pamamagitan ng kaganapang ito, tunay nating nararamdaman ang matinding pagmamalaki sa pagkatao ng ating bansa. Bakit kailangan nating maghintay hanggang ang mga tao mula sa isang malayo at malihis na bansa ay dumating dito upang magsilbing salamin, bago natin matanto ang kumikinang na liwanag na laging umiiral sa ating lipunan? Maraming pamilya sa hapunan ang nagsimulang magtipon at magtalakayan tungkol sa mga kwento ng mga refugee, tungkol sa karapatang pantao at tungkol sa pagkatao sa isang malalim na paraan na hindi pa nangyari noon. Mabilis na isinama ng ilang paaralan ang kaganapang ito bilang extracurricular lesson tungkol sa empatiya. Nagsimulang gumuhit ng mga larawan ng mga bata sa elementarya na may bandila ng Pilipinas na katabi ng magkakahawak na kamay, lampas sa lahat ng hadlang ng kultura at etnisidad. Ang local media ay unti-unting nagbago ng tono. Mula sa pagbabalita lamang ng mga nakakasensasyonal na balita tungkol sa kaganapan, nagsimula silang humukay ng mas malalim sa mga pilosopikal na tanong. Anong uri ng modelo ang nais ng bansang ito na maging sa bagong panahon? Mananatili ba tayong isang hintuan lamang para sa turismo o nais nating maging isang lipunan na lubusang aalalahanin ng sangkatauhan dahil sa tibok ng puso nito? Iyan ang isa sa mga mahiwaga at pinakakaakit-akit na resulta ng buong serye ng kaganapan. Hindi lamang nito nilinis at itinaguyod ang imahe ng Pilipinas sa mata ng mundo, kundi ginising din nito ang isang natutulog na ideolohiya sa loob mismo ng bansa. Mahigit 500 kababaihang Iranian ang hindi lamang lumapag sa Pilipinas bilang mga tumatakas, kundi sila ay tila nagdala ng isang pagsubok para sa sangkatauhan. Isang pagsubok kung paano tayo haharap sa mga estranghero. Isang pagsubok kung paano tayo magre-react sa matinding sakit ng ating kapwa na hindi natin kadugo kasama sa relihiyon o kulay ng balat. At isang pinakamahigpit na pagsubok sa isang araw kung kailan tila nagiging manhid at walang pakiramdam ang mundo, magkakaroon pa ba tayo ng sapat na tapang upang piliin ang pagiging malumanay? Sa sandaling iyon, ang sagot ng Pilipinas ay nagpatunay sa libu-libong tao na ang liwanag ng kabutihan ay nagniningning pa rin sa mundong ito. Habang lumilipas ang panahon, ang kaganapang ito ay nagsimulang tingnan sa isang mas malawak na pananaw. Hindi na lamang ito kwento tungkol sa mga kababaihang Iranian na tumatakas mula sa paghihirap upang sumilong sa Pilipinas, at hindi rin lamang ito simpleng pagtanggap ng Pilipinas ng maraming papuri mula sa internasyonal na komunidad. Ito ay naging isang salamin na direktang sumasalamin sa mukha ng modernong mundo. Isang mundo kung saan ang teknolohiya ay nagkokonekta sa mga tao ng mas mahigpit kaysa dati, ngunit ang pag-unawa ay unti-unting nauubos. Isang mundo na laging nagpapahayag ng mga matatamis na teorya tungkol sa karapatang pantao, ngunit walang pakialam na tatalikuran ng mga buhay na naghihirap sa tunay na sakit. Pinilit ng mga kababaihang Iranian ang buong mundo na harapin ang isang simple ngunit napakabigat na tanong. Kapag may isang tao na tumatakas mula sa kamatayan na kumakatok sa iyong pintuan, ano ang gagawin mo? Sinagot ng Pilipinas ang tanong na iyon sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto. Kahit na sa panahong iyon ay hindi pa sila handa sa lahat ng solusyon,
kahit alam nilang tiyak na maraming mahirap na kahihinatnan ang susunod, ngunit ang aksyon na iyon, ng pagbukas ng pinto, ang lumikha ng isang shockwave na kumalat ng mas malayo kaysa sa iniisip ng sinuman. Sa maraming bansang kanluranin, nagsimulang muling buksan ang mga diskusyon tungkol sa mga patakaran sa pagtanggap ng mga refugee at asylum seeker. Ginawa ng mga social activist ang Pilipinas bilang isang huwarang halimbawa upang patunayan na ang pagkabukas palad ay hindi kailanman tanda ng kahinaan, kundi ito ay isang pinakamataas na anyo ng katapangan. Samantala, ang mga mass media expert naman ay abala sa pagsusuri kung bakit ang kwento na isinulat mula sa Pilipinas ay kayang tumama sa pinakamalalim na sulok ng kaluluwa ng sangkatauhan. Kahit na ang bansang ito ay hindi humahawak ng sentro ng kapangyarihan ng mundo, ang sagot marahil ay napakasimple. Dahil ang mundong ito ay masyado ng pagod sa kawalang pakialam. At kapag may isang bansa na nangahas na maglabas ng init ng taos-pusong walang pag-aalinlangan, handa ang buong sangkatauhan na tumugon sa isang alon ng masigasig na suporta. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang isang kaganapan na naganap lamang sa loob ng 2 araw ay may sapat na lakas upang muling isulat ang pananaw ng mundo tungkol sa isang bansa. Hindi dahil ang bilang na 500 katao ang pinakamalaking record sa kasaysayan ng paglikas ng mundo, kundi dahil dumating sila sa mismong sandali kung kailan ang sangkatauhan ay sabik na sabik sa ganitong kuwento. Isang kuwento na nagpapatunay na ang tao ay kayang iligtas ang kapwa-tao at ang isang bansa ay may ganap na karapatang sundin ang tibok ng puso nito sa halip na ang malamig na kawalang pakialam. Ilang linggo pagkatapos, isang maliit at komportableng seremonya ng pasasalamat ang idinaos sa loob ng shelter. Isang babae na kumakatawan sa grupo ng mga Iranian ang lumapit sa harap upang magbigay ng pasasalamat sa mga opisyal, mga voluntaryo at sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas na nag-alaga sa kanila. Ang espasyo ay tahimik, simple, walang engrandeng entablado ang itinayo, walang nakasisilaw na spotlight, ngunit iyon ang isa sa mga sandali na nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihang gumalaw sa puso. Si Shirin muli ang napili upang basahin ang talumpating iyon. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng ilang salita sa Tagalog na pinagsikapan niyang matutunan sa mga nakaraang araw. Salamat po dahil hindi ninyo kami tinuring na pasanin. Salamat po dahil tinuring ninyo kami bilang tao, simpleng tao lamang. Maraming naroroon sa silid sa sandaling iyon ang hindi napigilan ang kanilang mga luha. Sa pamamagitan ng tagasalin, ipinagpatuloy niya ang pagkukuwento na bago sila desperado na dumating sa Pilipinas, inakala nilang lahat na marahil wala ng lugar sa mundong ito para sa mga tulad nila. Ngunit ang pagtanggap na kanilang natanggap, kahit mula sa mga ordinaryong nagtatrabahong mamamayan na walang kinalaman sa pandaigdigang politika, ang nagligtas sa kanilang kaluluwa na nagpatunay muli sa kanila na mayroon pa talagang kinabukasan. Hindi lamang kami binigyan ng Pilipinas ng pansamantalang tirahan, pahayag niya na may halong pagpipigil ng luha. Binigyan kami ng Pilipinas ng pakiramdam na hindi kami inabandona ng mundong ito. Ang pahayag na iyon ay muling kumalat ng napakabilis sa buong mundo at marahil iyan din ang pinakaperpektong pagbubuod ng lahat ng kahanga-hangang epekto ng buong serye ng kaganapan. Dahil ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa mga walang kaluluwang istatistika ng bilang ng mga naligtas, kundi ito ay nakasalalay sa matagumpay na paggawa ng isang bansa na maramdaman ng mga taong dating itinatwa na ang kanilang pag-iral ay may kahulugan pa rin. Maraming Pilipino nang mapanood ang clip na ito ay nagkaroon ng parehong damdamin. Hindi nila inakala na ang 2 salitang salamat po na nagmula sa bibig ng isang estranghero ay may kakayahang lumikha ng ganoong matinding emosyonal na epekto. Mayroong nagkomento na ang kaganapang ito ay tulad ng isang wake-up call na nagpapaalala sa ating lahat na ang pinakamaganda, pinakamaliwanag na anyo ng pagkatao ng Pilipino ay marahil hindi ang mga bagay na binabayaran natin para sa promosyon, kundi ito ay naroroon sa mga magagandang bagay na ginagawa natin ng tahimik ng walang sinumang pumapalakpak. At sa gabing iyon, tila ang buong bansa ay sandaling natahimik upang sabay-sabay na pakinggan ang isang tunog ng katotohanan na minsan ang ating pinakamaliit na aksyon
ay siya mismong life buoy, ang tanging dahilan para ang isang tao sa labas ay patuloy na maniwala sa buhay sa mundong ito. Nang nagsimulang lumipas ang pinakamataas na yugto ng kaganapan at unti-unting humupa ang agos ng balita, ang huling tanong na nanatili ay hindi na kung ano ang nangyari kundi kung anong pamana ang iiwan ng kaganapang ito sa Pilipinas at sa mundo. May isang sagot na naging mas malinaw kaysa dati. Hindi na kailanman titingnan ng mundo ang Pilipinas sa parehong paraan na tiningnan nila ito kahapon. Sa isipan ng milyon-milyong tao sa daigdig, ang Pilipinas ngayon ay hindi lamang ang lupain ng mga masasarap na street food, ng mga magagandang baybayin o isang destinasyon ng turismo na may murang gastos. Dito, inukit nito ang pangalan nito bilang isang bansa na sa isang makasaysayang sandali ay buong tapang na binuksan ang pinto upang tanggapin ang mahigit 200 kababaihan na tila pinansin ng buong mundo. Binigyan sila ng pagkakataon na muling makahinga ng hangin ng kalayaan. Malinaw, ang isang kaganapan ay hindi maaaring maging isang magic wand na magbubura ng lahat ng panloob na kahirapan at kakulangan ng isang bansa. Hindi nito maaaring agad na baguhin ang mga praktikal na hamon sa politika, ekonomiya o lipunan. Ngunit minsan, ang tunay na nagpapabago sa trajectory ng mundo ay hindi ang paglutas ng lahat ng kaguluhan ng sabay-sabay, kundi ang paglikha ng isang buhay na patunay na ang tao ay may karapatan pa ring pumili na gawin ang tama. Ang mga kababaihang Iranian ay dumating sa Pilipinas sa loob lamang ng 2 maikling araw, ngunit ang epekto ng kanilang pagdating ay tiyak na mananatiling malalim na nakaukit sa alaala ng sangkatauhan sa loob ng mahabang panahon. Nagpilit ito sa maraming bansa na suriin ang kanilang sarili at mahiya. Nagtulak ito sa maraming lipunan na tanungin muli ang kanilang budhi. At higit sa lahat, tinulungan nito ang napakaraming Pilipino na makita ang napakahalagang kagandahan na nagmumula sa kanilang sariling tahanan ng pinakamalinaw. Sa huli, marahil ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga refugee, hindi isang kwento tungkol sa milyon-milyong views na clip sa social media at hindi rin isang kampanya sa pagtataguyod ng pambansang imahe. Ito ay isang perpektong sagot sa isa sa mga pinakamasakit na tanong ng ating panahon. Sa isang panahon kung saan ang mundo ay naglalaban-laban sa pagtatayo ng mga pader ng paghihiwalay, sino ang magiging matapang na tatayo upang buksan ang pinto? At kahit minsan sa daloy ng kasaysayan sa sandaling ito, ang sagradong sagot na iyon ay may pangalang Pilipinas,